Tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan na unahin ko to si yung pumasa sa exam na nagpa-shoutout sa akin dati at napaswerte yung shoutout ko sa kanya. Pumasa siya sa exam kay Christian Santo Domingo. Congrats sa iyo kabayan at maganda ka na sa skill test. At ito namang isa, si user, magpapa-shoutout din at siya ay waiting ng employer. Sana daw ay ma-hire na siya bukas. Baka Lunes kabayan, ma-hire ka na. Sa mga susunod na araw, huwag kang mag-alala, may nakalaan para sa iyo. Dito na naman tayo sa labas at pinag-overtime nga na naman ako ng boss ko. Biyernes, pinag-overtime at magbabantay na naman ako ng GPS. Yan. Overtime, magbabantay ng GPS. At mapapansin nyo dito mga kabayan ay nag-uumpisa ng magbukadkad ang mga puno na nalagas ang dahon nung nakaraang winter. At yan ay magiging cherry blossoms na next month, mga first week ng April. Magbubukadkaran na yung mga yan, unti-unti na nabubukadkad. Saka yung nandito, yan, makapal ang cherry blossoms niyan pagdating ng first week ng April. At merong iba naman maaga, last week ng March. Yan. At doon sa mga kababayan natin na naiinip, ay huwag kayong mag-alala, yung mga hindi pa nasiselect, ay huwag kayong mag-alala, may nakalaan para sa inyo. At hindi kayo pwedeng sabay-sabay na pupunta dito. May mauuna at may mauhuli. Pero ang magandang balita dito para sa mga babae ay ang daming nagka-employer ng mga babae. Lagi kong nakikita sa mga post sa Facebook at sa mga lalaki naman ay bihira yung nagsasabi ng na-hired na sila. At siguro yung iba ay hindi lang nagpo-post, tahimik lang sila pero medyo marami nang nagka-employer. At huwag kayong mag-alala dahil hanggang Lunes, next week, ay dire-diretso pa rin naman yan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At kung hindi man kayo mag-employer ngayon, linggo o ngayong buwan, sa mga darating na araw, ay sigurado yan, magkaka-employer kayo. Bakit nga ba ang daming nagka-employer ng mga babae? Sinyalis na ba yan na talagang marami nang i-hire ng mga babae dito sa South Korea para magtrabaho? Siguro, ang nangyari dito ay ang dahilan nito kaya maraming babae ang na-hired ngayon dahil nagkataon na halos sabay-sabay na finish contract yung mga EPS worker dito sa South Korea na nagtatrabaho, halimbawa sa mga kalimitan kasing na-hired ng mga babae sa mga processing food, tapos sa cosmetics, sa electronics, siyempre doon sa magaganang trabaho. Ang nangyari siguro ay halos sabay-sabay mapipinish contract yung ibang mga worker na mga babae dito, ng mga Pinay at uuwi na sa Pilipinas, kaya siguro nag-hire ng panibago. Siyempre, yung mga papalit, bago ka umuwi, isang buwan bago ka umuwi, ay kailangan may papalit na siyo, dadating na dito para maturuan sa trabaho. Ganun ang nangyari. At may isang kababayan nga natin na nagtatanong, ano ba daw ang job category na mabilis makalis? Sa tanong na ganyan ay mahirap sagutin yan dahil sa akin ay hindi ko masasabi na may job category na bibilis makaalis katulad ng processing food, mga ganyan o kaya ay sa bakalan dahil nakadepende yan sa pangangailangan. Katulad nga na sinabi ko kanina, nakadepende kung mawawala na ng tao, siyempre mag-hired. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ito yung piliin mo na trabaho katulad ng furniture, ito yung piliin mong trabaho para mabilis kang makaalis. Hindi ganun yon. Nakadepende yan kung kailan mapipinish contract yung mga tao. Katulad ko, may-ari ako ng company, electronics, paano ako kukuha ng tao? Samantalang matagal pa naman mapinish contract yung mga tao ko, kaya hindi pa ako kukuha. Kaya hindi natin masasabi na aling job category ang mabilis makalis. Nakadepende yan sa pangangailangan. Kung kailangan na ng tao, kukuha ng tao. Kung matagal pang mapinish contract ang mga tao niya, ay siyempre hindi pa siya kukuha. Kaya wala tayong magagawa dyan. Nakadepende yan kung kailan mapipinish contract ang mga tao, saka sila kukuha ng worker sa Pilipinas.
Pero siguro bago matapos yung 2 years validity ng approval ninyo, ay sigurado yan, magkaka-employer kayo. Huwag kayong mag